mando ang Komisyon Abe na i-deactivate or sa nationwide shutdown of all 3G networks all over the Philippines. Isa ka rason sini kay ang 3G network medyo obsolete na network. Ang mga advanced network natin din sa telecommunication services, ara ng mga 4G, 5G, pag sa iban ganyan mga countries, 6G na sila. Now, 3G networks also, may ara na isa ka-access na pwede na siya na ginagamit na pang scam. Pareho na sa 2G, na vulnerable sila ng mga networks. So, i-deactivate sa Commission ng 3G para i-farm ang technology into much more upgraded services para sa mga subscribers natin. Amoy na ang 4G kag 5G. So, come December 31, 2026, waay naging 3G network sa Pilipinas. So, ang amon purpose nino sa information dissemination drive namo no, especially sa mga pumuluan na pamati subong, gahambal kami na please kung 3G pa inyo ng mga telepono or mobile phones, kindly upgrade na into a 4G or 5G na mga cellular phones. Kaya by January 1, 2027, wala na signal ina kung mga old phones pa inyo na ginagamit para sa mga Nokia na ginapindot-pindot or ang mga daan na mga phones wherein 3G lang na capable. Also, hindi lang ang phones i-upgrade nyo. Kung ang SIM card ninyo or ang subscriber identity module daan pa, kindly upgrade also na sa 4G or 5G capable na SIM card. Ay tungod, hindi nyo man magamit ang SIM card nyo. Wala na signal, hindi naka-button text, hindi naka-button calls. Basi makibot lang kamo na by January, deactivated na inyo na SIM. So, ang ato ng mga telecommunication entities, no, they are mandated as well to assist, especially mga seniors natin, no, into the upgrading. Kay laban-laban tabi nagagamit sa mga old phones and old SIMs, mga senior citizens natin. So, pwede gid kamo kadto sa pinakalapit na mga PTEs, na mga branches, kag ipa-upgrade ng inyong SIM. Ang phone, no, ang phone, damo naman available na mga phones in the market na barato. Hindi ko gambal na magbakal kamo sang mahal na mga cellular mobile phones. May ara na less than 1,000 pero 4G or 5G capable na ina. Kag keypad man ina ng mga phones. Just secure na may NTC type approved ina na mga telepono. Those are also regulated by the Commission. You said a while ago, attorney, at ini ang mga 3G nga network, yung mga SIM card, ini prone na sila sa pagpang-scam. Curious lang kung paano mabalaan sa mga scammer man. Nga kadamo-damo plus sa mga numero at ginapadalaan ikaw sa mga mensahe. Pero kung naka 5G ka na ganito, hindi ka na yung makabato, no? Okay, so maginatawag kita na mga technology, no, wherein pwede ka access ang mga scammers naton na gamit sa isa pa gid mga computer devices or other technologies such as IMSI catcher. Ang IMSI catcher or stingray na ina, daw gina-clone niya ang cell site. So it's a type of device na wherein kung mag-agi or lapit ina ikaw sa amo na siya na klase na device, matapya ang imo na radio signal sa phone. Pag abi-abi mo ang gasend sa imo halin sa cell site. Hindi gali halin ina sa mga devices such as that. Na those are computer generated text. Na kung tanawon nato, no, kibot ka may mabato ka text kuno abi halin sa isa ka bangko or BDO or BPI kabutang sa message. Those are computer generated text na gina-clone nila ang cell site. Na usually ginataps ina sa 2G or 3G networks. That is why we are regulating that as well. Bawal ina ang mga text blasters, ang mga IMSI catchers, kaya interfere sa aton normal na telecommunication services. Especially kaya gina-hackya, kaya gina-clone ang mga cellular cell sites natin. So that is also one of the reason na kailangan na mag-upgrade sa 4G and 5G networks. So sinibala mabali ang mga subscribers luyag nila sa gyapon nga ipabilin ila nga cellphone number kay ti siyempre madamo na nakaibalo sa ila sa mga cellphone number gini madamo na sa nga ang mga contacts nila nga ti basi makibot nga lain naman ang numero nila pwede ni bala nga i-retain sa gyapon nila kung mag 4G or 5G na sila sa ulihi. This is a good question, no, Bumukis. Sa ina, the subscribers as end users has the right to retain their numbers. Especially under Republic Act 11934 and the SIM card registration law, naka-register na ini sa ila ng ngalan.
So kung 3G SIM kayo na, kung gusto nila ma-upgrade sa 4G or to 5G or to electronic SIM, meaning sang eSIM nila o na physical SIM ha, which are mga phones na mga bago, amo nilang na ang subong ang gina-download o gina-embed sa system nila, electronic SIM. When the subscriber wants to convert into those kind of services, pwede gid na i-retain ang number nila. Kaya siyempre, pabilihin nila under the law na gamiton ang number. Pero kung di nila gusto, na gamiton na ang number na ina, please i-deactivate nila or i-block. Ay base lain pa na magamit kung mapulutan ang physical SIM na ina. Kaya diri naman kita miara abla kita sa nga kadamuon gid ba estimated lang nga subscribers sa Western Visayas diri sa nga mahimo mapiktuhan sa sining 3G nga shutdown. Minilyon man. All over the Philippines siguro damo naman nag-upgrade bombo no kay sa amon data since last year pa kami information dissemination na i-deactivate na gid ang 3G. So for example no diri sa Iloilo City waay na gid na 3G networks diri kag laban na din na siya is 4G and 5G. Ang nag-una kabi ami sa mga highly urbanized na mga municipalities and cities no. Sunod na yun sa mga third, second class, first class. So basically, by the end of the year, why naging na tanan-tanan. So based on our data, no, all over the Philippines, yes, million man na mga subscribers pa, especially mga senior citizen, no, ang maapektuhan. But we have to understand, Bumbo Chris, no, na isa ka subscriber abi, hindi lang isa ka SIM ginagamit. Majority of subscribers, especially young ones, damo multiple SIMs ang ginagamit. So pero ang mga young ones nato or mga Gen Z na or mga millennials usually 4G and 5G na ina. So ang gagamit pa sa mga lower technology natin like 3G or 2G amo na mga senior citizens naton na di gusto mag-upgrade kay naasawan nila abi na mga pindot-pindot pa na mga telepono. So ako pangabay kami sa komisyon no na kung cellphone nyo mga Nokia pa na ng mga 3G or mga iPhone 4 and below and Samsung Galaxy S4 and below, come January 1, 2027, why na na ina signal. So please upgrade, no? Those are 3G phones na capable lang. You can search no sa aton Google and sa website kung ano na mga 4G and 5G capable phones if you want to confirm kung imo na cellphone subong 4G siya or 5G. So hindi lang gali ang SIM card, ya pati ang mga daan, gadya ang mga cellphone, hindi na gid mapuslan gali ya. Yes, Bobo Chris, no, kasi siyempre ang mga daan na phone abi, 3G pa na laban na ba ng ila ginagamit na network or 2G, which is text and call. So basically, i-obsolete na ina, i-deactivate namon 4G and 5G na gid by January. So may oras pa no, we are manong September pa lang, 1st of September, we are at the end of the August. So may mga tatlo pa apat na bulan pa na wherein pwede ating mga subscribers ka upgrade. Manguton ko bala, anong kinalain sa sining 3G, 4G kaga 5G nga network? Anong kinalain sinaya? Okay. Nag-umpisa kita abis sa 2G network no muli na ang mga daan na phones naton, those are text and call capability lang. Pagka 3G may gamay na internet pero mahinay. Tanawon naton sa una ng mga data na bla. Yung mga medyo mag-download ka sa data, daw i-good pa. Subong 4G and 5G na kasi siyempre medyo high-tech nato na phones and it needs speed na into data. So concentrate na kita into data usage more. Kasi siyempre mas laban gamit sa mga subscribers naton sa mga social media. Kasi sa messenger, gamay na lang gagamit sa text. Usually, biskan mag-phone o magtawag using data na. That's why naging obsolete na si 2G and 3G network. But of course, we maintain also those kind of ang call and text kasi may mga old school pa man nagagamit ito na. It's really important to use also that no in case of emergency. Kasi kung may data, ito na balik gyapon sa call and text. So si 2G, call and text lang na. Si 3G, may gamay na internet. Si 4G, that's the more high-end na siya ng mga networks nato and 5G. So, medyo magastos mag-maintain sa 2G and 3G for our telecommunication services. On a practical side, that is why ga-upgrade na sila sa 4G and 5G. And the reason and the rationale behind as well is para at least ang magamit sa ato ng mga subscribers is a more high-tech man na telecommunication services provided by the public telecommunication entities.
paano mahibaluan ti siyempre yung iba hindi magida mo na ka take attorney mo paano mahibaluan sang isa ka subscriber kung na ang iya nga cellphone na o kung SIM card 3G only o kung na compatible sa 4G kaga 5G. Okay, mabalaan nyo na sa SIM status nato kung sa about phone. Dira nakabutang no kung LTE capable ka, kung 3G, kung 2G. Yeah, usually sir no, kung makita nato sa cellphone nato may icon na signal. Kung Oo. sa baba o gagwa 4G kag 5G ina, may isa gagwa 3G, 2G. Kung diin ka na network nakatap. So those are ways to know if 3G ka or 2G. But you can search as well sa online no kung what phones are 3G capable and what phones are 2G capable. You can even put the model of your phone online and masabat na siya na imo na phone is only 3G or 2G capable. May ara bala sa nga transition period o kung assistance nga yata ini mga telecommunications companies sa mga subscribers nga apektado sa sini nga shutdown. Yes, no, under NTC Memorandum Circular 63-29-2025, no, ang mga telecommunication entities natin, ginamanduan sa komisyon na to assist those na mga subscribers na for upgrading into 4G or 5G network. Dahil siyempre, part of their services na ina, no, under the Consumer Welfare Protection, na they need to assist ang mga affected na mga subscribers natin. Of course, for a fee na abi na, hindi gamay lang na iba kung conversion mo into eSIM, which is more, kumbaga, upgraded na gid, electronic SIM, so may baydan na gid na fee sa ato ng mga telecommunication services. As to the phones, damo available on the market na barato ng mga phones for Kaga diri kita kinahanglan balang regular nga magkarga sang load ang mga prepaid subscribers. Diri naman kita agud mapabilin nga active ang ilang SIM attorney. No kinahanglan balang nga regular nga magkarga gid sa nga load permi ang mga prepaid subscribers. So agud mapabilin nga active ang ilang SIM card. Yes, no, Bombo Chris, no, damo abi reklamo sa komisyon na gina-deactivate ilan ng mga SIM cards. Now, I would like to remind the public no, na as end users or subscribers, you have also the responsibility no, na iloadan in inyong mga subscriber identity modules or SIM to maintain services. Minsan na, kung gusto nyo serbisyo, kailangan man magbayad kita para sa serbisyo na ina. Why ko gambal na dako ipaload nyo, bisan 5 ka pesos lang or 1 peso, pwede na ina. Kay sa aton lahi abi, ang isa ka load na ina, even 1 peso, may 1 year na ina na expiration period. Meaning 1 year na pwede mo siya gamiton. Kay kung isa ka tuig na wala load in SIM, mandated ang telecommunication services nato na to deactivate ang SIM card na ina. Kay tungod gin-red tag na siya as dormant SIM or why ginagamit tungod wala load. Pareho man na sir bumukri sa iba ng mga serbisyo no sa bangko. Kung why mo ginagamit imong bank account, madormant ina. So, responsibilidad mo man na gamiton or depositohan or withdrawan ang bank account. And other services no na wherein kung hindi mo na paggamiton, it will be declared na unusable na ina. So same with our SIM cards or prepaid SIMs. The end users should maintain a load sa ila na SIM para at least for the continuation of services nila. So dati basi matingala ka na na-deactivate na imo SIM, kag wala na signal, wala na, di ka naka-text, di ka naka-call. Kay siyempre, wala mo ginloadan for more than 1 year. So, ang ubraw na sang telco, i-deactivate, kag i-recycle ang imo SIM card, hindi mo na ma-retrieve, kag ibaligya na ina or ihatag sa iba ng mga subscribers after a span of time kung na-deactivate ang imo na dormant SIM card. Okay. Diri kita paano mahibaluan naman yang inactive ining isa ka SIM card attorney? Para man na sa SIM status nyo, kung magkadto ka mo sa inyong settings no, sa about phone, Oo. makita nyo ng SIM status, nakabutang na no network, deactivated, or blocked. Meaning, hindi gin-block na isang telco tungod wala man load kagway nyo ginagamit. So, different abi na sir, no, na kung sa postpaid abi, kung why kaya kabayad, kay sure na yamong. Ang prepaid abi, bayad ka na, before mo gamiton. So, sa postpaid na yan, i-suspend lang nila ang services. Kaya siyempre, wala kakabayad. Pagbayad mo na dahil sa imo liabilities,
i-resume na nila ya imo yan na ano na network sa postpaid ha. Mm. Different sa prepaid. Kaya ang prepaid na ya, you need to maintain a load, you need to pay first before using the services. So, kung hindi mo na siya pag-maintain ang load, ma-deactivate din na iya ang atong telco tungod dormant SIM na. Kagadugay naman ini sir no ng mga laws so ng mga public na mga issuances naman with regards to the expiration of load. Kay siyempre ang part man na sir sang ano sang telco sang ano for them to maintain as well ay a services na ano sa iba available man sa iba na mga subscribers who are willing to use their services. Oo. Butang tabi Attorney Day kung ma-deactivate ining SIM tungod nga isa ka tuig na nga inactivity, mahimo pa bala ini ma-reactivate sa nga owner halimbawa may edad na sa gawa gakalipat sa mambasa naga wifi man ako kakalipat ako nga magpa-load kay may wifi man kami sa amon nga balay kambalya importante gining akon nga numero pwede ni reactivate liwat. Unfortunately, mabublay na siya na-reactivate. Mabalik na yun sa cycle sa mga phones available in the market. Different kung prepaid ina. Kung postpaid, isuspend na nilang services by done mo na yan sa telco, resume na nila. It's because different ang postpaid services sa prepaid services. Pero kung prepaid ikaw, kung wala na yung load na for 1 year, and after a time, i-deactivate na gina, pag-ibalik sa market ang imo na SIM. Ang muna gatingala ibon na pagbakal nila sang SIM niya, may kapanawag yan na iba na tao, kay that number was used before by a different person. When that happens na ya, pwede ka maya ka-report na ya na ang number na sa telco no, na may kapanawag pa para at least masecure nila niya na registered yun sa imo na ngalan. May mga muna magidman nga instance no nga ati may katawag SIM mo nga pangitaon si for example kaya bumukris dyan nga number pero si Attorney Tan iya ginapangita kay amo na kuno naka-register sa kon may mga muna man nga posibilidad gali Attorney. Yes no, because nagbalik na sa ang SIM na nadaan sa cycle. Meaning available sa market. For example, imo to na SIM card no tapos dandaan mo. Scan way back pa wala pa SIM card registration. Old number mo to. Wala mo ginagamit na. So na-deactivate, nagbalik na sa market. Binakal ko. Ako nagamit. Then may nagtawag, ginapangita ikaw. So, posible dali na. Nang ibo na obrahon, isecure mo lang ginang SIM is registered under your name. Kagipabahal, iyang balon lang to, na imo na sa ang SIM card na ina. Pero kung tamad ikaw, no? Na tamad ikaw na gamiton ng number na, kaya may panawag, taga pangita kay Bombo Chris, you have the right as well to change that number. Total, bago pa man na, no? Kung gusto mo islan, pwede yun. Ipa-deactivate mo lang na ang SIM card, bakal ka bago na SIM. Oo. Pero matabo sa sining sa mga registered accounts, sa mga online banking accounts na nakalink sa SIM nga na-deactivate ya. That's the problem, no? Kasi tayo may tawag kita. Iba na mga old applications, no? OTP pa, gasen pa sa OTP. Iba na na mga online platforms like sa two authentication like ang biometrics or face or passwords. Iba na OTP pa. Now, unlike GCash, no, now di na gusto na mag-OTP, kahit damo scams abi sa sending of OTP, ang ubraw na to, no, kung ang SIM card mo na amo na ang registered na, no, makipag-angot na ginto mo na sa mga ahensya, wherein amo na ang recorded na SIM. For example, kung arad ang pensyon mo, no, padto ka sa GSIS, no, para at least ma-convert ng bago na number mo, or sa SSS, or sa mga online banking institutions natin, wherein na-deactivate ang imutong na SIM, and you are informing them that you have a new SIM para dira nila i-send ang mga OTPs, mga notifications, mga whatever na mga needed na data based on your platform. Para balas sa nga notification o kuna warning anay, ini mga telco providers antes i-deactivate ang SIM cards. I think they will be able to send no that kung ang SIM card mo is 3G pa, ma-warn na sila na for deactivation na. After this January 1, 2027. Also, ang telcos, kag ang NTC, no, we are very, man sa public, muna kapasalamat muna po sa mga media, no, for catering us in our public information dissemination, no. Kaya manditan man kami na mag-inform sa public about this. So, si PTS na, kung i-google natin, damo na sila na ginapang post ng mga brochures or mga infographics with regards to this since last year.